Today is the last day of our series on Passion Killer. And today is Passion Killer number 5. And we will highlight a character in the Bible that is very familiar, just like the others. His name is Nicodemus. And his name is very strange because it is a Latin name. And the meaning of his name is the son of Jupiter. And we will highlight him, and Passion Killer number 5 is named an authenticated faith. I still remember before, nung nag-aayos kami ng papeles para papunta ng Papua New Guinea, and that was in 1990s, 1991. Naparaming mga papeles na kailangang ipa-authenticate. Ganun din pa rin ba ang ginagawa ngayon? Yes. Kailangan mo ipa-authenticate, and the meaning is na ang mga papeles mo dapat ay certified true copy. Ngayong umagang ito ay pag-aaralan po natin na ang passion sa Panginoon ay hindi nangyayari kung ang ating pananampalataya ay hindi authentic. Amen. Okay? Kung hindi siya tunay, kung hindi siya certified through experience. And so, marami pong mga confusion about pag nabanggit po si Nicodemus, laging pumapasok sa isip natin is you must be born again. Kasi yun yung papel ni Nicodemus sa Bible, sa New Testament, sa aklat ni John. And strangely, Nicodemus is only mentioned in the book of John. He was not even mentioned in the Synoptic Gospels. Hindi siya nabanggit ni Matthew, hindi siya nabanggit ni Mark, hindi rin siya nabanggit ni Luke. Siya ay nabanggit lamang ni John. And oddly enough, he was mentioned 3 times in the book of John. And there is a reason why John mentions Nicodemus for at least 3 times. And the 3 mention of the name of Nicodemus in the book of John tells us of somehow the stage of development of his relationship with the Lord. At yun ay bibigyan ko natin ngayon sapagkat today, there is a lot of confusion about who is the real Christian and who is not. Amen. Now, marami rin ay nakakalimot kung ano yung tinatawag na saving faith. Not all faith saves. Yes. Hindi lahat ng pananampalataya ay ikaliligtas. Amen. Although we are saved by faith alone, hindi po sapat na may pananampalataya ka at yun lang, magliligtas sa iyo. No. In fact, there are many kinds of faith. And in the Bible, there is the so-called dead faith. Pananampalatayang patay. Sabi po ni Santiago na ano ang pakinabang ng isang pananampalataya kung ito naman ay patay. Kung ito ay hindi nagbubunga ng mabuting gawa, faith without works is dead. And so, I went through the internet and I'm glad I found a graph that would explain this. And I need to explain this because it has something to do with the life of Nicodemus. And ganito po ang makikita natin. Many believers today are in this area. Even in the church. Maaaring ikaw ay nandito sa church ngayon,
ngunit hindi ka pa born again. Bakit? Kasi nga, hindi lang pananampalataya, hindi lang simpatiya, hindi lang paniniwala ang kaligtasan ng tao. Okay? Iyon ay nababase sa decision na ginawa mo na magkukumit ka sa Panginoon. Okay? Now, here, before the cross is dead faith. At maraming ang namumuhay dito at ang bahaging ito ay spiritual death. Ano yung tinatawag na spiritual death? Spiritual na kamatayan, hiwalay sa Diyos. Walang ugnayan sa Kanya. Kanya lang, nung nasa dilim ka pa, punong-puno ka ng unbelief. Hindi ka naniniwala. Ikaw ay nasa kadiliman, tinatawag na dilim sa salitang biblical word, you're living in sin and you're living in darkness. Kanya lang unti-unting nagkakaroon ng liwanag dahil sa sinasabi nga natin, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya dumarating sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. And so habang dumarating ka dito, habang umaattend ka ng service at nakikinig ka sa akin, and sa dami-dami ng napakinggan mo sa akin, yun ay seed. Yun ay binhi na itinatanim sa puso ng bawat isa, umuusbong, at hanggang sa magkaroon ka ng tinatawag na conviction. And palagay ko naman, nagkakaroon ka ng conviction linggo-linggo, ay lalo-lalo kung ang salita ng Diyos ay, sabi nga ng salita ng Panginoon, the Word of God is sharper than a two-edged sword. Matalas ang salita ng Diyos at ito ay it strikes to the core of your being. And so, by constant hearing of the Word, you become enlightened. And that is the reason why nag-iba ang kulay dito, nagliliwanag siya. Nagkakaroon ka ng conviction, meaning to say you are now emotionally involved. And then, nagkakaroon ng comprehension. Nagkakaroon ka ng pagkakaintindi, nabubuksan ang iyong mga mata sa katotohanan kung sino si Lord, ano ang kanyang damdamin patungkol sa kasalanan at alam niya na kailangan mo na sumuko sa Kanya. So the intellect is heavily involved. Now ang stage na ito, itong stage na ito dito, yun ang tinatawag na planting season. Itinatanim ang salita ng Panginoon sa puso mo, sow it, and then tinutubigan para you are being watered by the Word so that it will grow. Hanggang sa dumating ang panahon na magkukumit ka na. Yun po ay act of the will. It is the act of your personal decision to embrace Christ. Doon pa lang po nangyayari yung tinatawag na born again experience. Hello? Yes. Pakitanong nga sa katabi mo, born again ka ba? And somehow, sa ating panahon ngayon, para bang there is a sense of awkwardness to answer that question. Hello? At minsan yung tinatanong, minsan confusion, ano yung born again? Napakasimple ng born again, yun po ang pag-uusapan natin ngayon, na ang tao na walang joy, the evidence, ang ebidensya po, na ikaw ay ligtas, ay mayroong kagalakan. Amen. Amen? Parang yung kagalakan yun ay nawala na, kasi minsan nawawala yung kagalakan yun eh. Kailangan lang i-renew ulit. Yes. Magpa-authenticate ka ulit. Amen? So ngayon ang araw ng authentication. Okay? Dalahin natin ang ating mga dokumento sa Panginoon at pa-authenticate tayo sa Kanya. Lord, pakiselyuhan nga at nang ako ay magkaroon uli ng kagalakan sa iyo. Amen? Now, when you decide, yun ang tinatawag na saving faith. Okay? At ang saving faith na yon ay magbubunga ng tinatawag na spiritual life. Ito yung buhay na pananampalataya.
laging may external evidence. At ang evidence na ito nakikita. Ano yun? Number 1, obedience. Number 2, mga gawain. Yun ang sinasabi ni James. Sabi niya yan, James chapter 2, verse 17. Faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Don't you ever think na you just call in present every Sunday. Lord, present ako. Tama na yun. No, it's not. Dapat may obedience, action. Pangalawa, change of lifestyle. I'll say this again. Kailangan makita ang pagbabago ng iyong pamumuhay. Amen. Kaya magdidesisyon ka, iwanan mo mga friends mo na hindi ka dinadala sa magandang lugar. Hello? Kailangan bitiwan mo ang iyong mga kaibigan sa labas na nagdadala sa iyo sa beach. Lalo na kung pagdating niyo sa beach ay magtutupis kayo doon at mga kapatid, I want you to understand, tayo po ay hindi namumuhay sa sanlibutan. Tayo po ay namumuhay sa kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay decision. You understand? At kung ikaw ay tunay na born again, hindi mahirap sa iyo gumawa ng choice na yun. Amen? You understand what I'm saying? Yes. Hallelujah. And so, hindi lang external evidence, merong internal evidence. At yung internal evidence is like this. Alam mo na kung ikaw ay malalagutan ng hininga paglabas mo dito. Okay? Or pag-uwi mo mamayang gabi or hindi ka nababangon kinabukasan. Alam mo na secured ka in the life of God. Amen. Yes, Lord. Ang tunay na Kristiyano lang ang nakakaalam nito. Amen? How many of you believe you're going to heaven if you die? Amen. Amen. Yun yung conviction eh. Yes. Hindi ko lang sino man ang makakaalam nun, kundi ikaw at saka ang Panginoon. Amen. Alam mo na nasa mabuting lugar ka, alam mo na ito ang buhay ng amo ay hawak ng Diyos. Pagka mayroon ka nun, yun ang tinatawag na saving faith. Pero kung narito ka ngayong umaga, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung narito ka ngayong umaga at wala kang joy, hallelujah. Sa lang ibig sabihin nun, maaaring hindi mo pa talaga naranasan yung joy na yon, or maaaring nawala yung joy na yon, kaya nga wala kang passion. Kasi walang kagalaan. May good news ako sa iyo. Pwede mo siyang maangkin uli ngayon. Amen. Yes, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Yes. Amen? Hallelujah. And so, nagkakaroon siya ng indwelling spirit na siyang nagre-regenerate. Ano yung regenerate? Regeneration is kinikreate ka ulit. Binabago ka ng Diyos. Amen? And so, meron ding stages of growth. Kaya, anyone, tingnan nyo, kung ikaw ay cell group leader, wow! Napakalaki na responsibilidad mo dito. Maraming uma-attend ng cell group mo, nandito pa sila. May mga conviction na yung mga yan. May mga hindi na kulang sa aral yung mga yan. Kung linggo-linggo nandito. Okay? Kaya, ang responsibility natin ay ipanalangin na ang mga taong ito ay mabuksan ang kanilang mga bulag na mga mata, makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong example at sa pamamagitan ng iyong follow-up na pagsasalita. Amen? Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa iyo, yung mga tao na nandito sa loob nito, hindi magbabago yan dahil pina-birthdayan mo. Hindi magbabago yan dahil pinakain mo ng dinakdakan.
Hindi magbabago yung mga yan dahil ipinasyal mo sa Harbor City. At nag-selfie kayo ng 1,000 selfie. Hindi po. True or false? True. Eh, bakit yun ang pinagbubuhusan natin ng panahon? Ang pagbuhusan po natin ng panahon ay kung paano itong mga tao ito ay magkaroon ng life-changing experience upang sila ay mag-commit sa Panginoon. Mag-decide na I will follow Jesus. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Now, ready na tayo kay Nicodemus. Bago po si Nicodemus, sabi po ni Charles Spurgeon, saving faith is an immediate relationship. Ang pananampalataya lang ikaliligtas ay immediate na relasyon kay Kristo, tinatanggap, okay, accepting, receiving, resting upon Him alone, namamahinga sa Kanya lamang, para sa pagpapawalang sala ng sarili, paglilinis ng sarili, sanctification, at buhay na walang hanggan nang dahil sa Kanyang biyaya. Amen. It is only by His grace. Amen? And so, let's go to passion killer number 5. With that in the background, sabi natin na the reason why Nicodemus doesn't have a passion for the Lord is because, and many others right now in our generation, and I believe of all the passion killers, this is the most prevalent in the church today. Napakarami po sa ating church, hindi lang sa Lifeway, kundi sa the church in general. They have a lot of people there that have their faith unauthenticated. Meaning to say, hindi certified na nananampalataya. Okay? Walang katunayan sa kanilang pananampalataya. They just go through the motions. Kanya nga po, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves! Suriin nyo ang inyong mga sarili at alamin kung kayo ay nasa pananampalataya. Woo! Can we do that today? Mamaya po, susuriin natin. Habang nagsasalita ako, suriin mo ang sarili mo. Ikaw ba mananampalataya talaga? Ikaw ba nakatanggap na ng tinatawag na saving faith? Hallelujah. And then, wag lang suriin ang iyong sarili. Test! Pag yun, subukan nyo ang inyong mga sarili. Do you not realize, hindi nyo ba na-realize, hindi nyo ba naisip na ang Panginoon Jesucristo ay nasa inyo? Unless, of course, maliban na lang, kung hindi kayo papasa sa pagsusuri, okay, at sa pagsuri. Okay? So, meron po akong tatlong stage, tatlo ang passage na patungkol kay Nicodemus. Bibigyan natin ng linya. The 3 stages of Nicodemus' faith. Okay? Stage 1, hindi naman po ito cancer. Okay? Stage 1. Hallelujah. Stage 1 is the inquirer. Okay? Mga nag-i-inquire lang or mga we have a term in church lingo. Ang equivalent din ng inquirer ay seeker. Okay? Yung mga bisita na dumarating na hindi alam kung bakit tayo nagwo-worship the way we do. Those who are not familiar with the Pentecostal way of worship, or those who are not familiar even with the Lord Jesus Christ. Marami po niyan ngayon. Mas marami siya kaysa sa noon. Now, ang katulad nila ay katulad ni Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Pharisee. Now, let me explain what a Pharisee is. A Pharisee is a Jew that went to school and became a professional teacher of the law.
So itong mga Pariseo ay may degree, nag-aral ng salita ng Diyos. The whole of the Old Testament, they are well-versed. Most especially the Torah ay well-versed itong mga Pharisees. In fact, they are the custodian of the law. Mas malapit sila sa taong bayan sapagkat sila yung nagtuturo sa kalooban ng Diyos. Alam nila by heart ang aklat ni Moses. Kanya lang, si Nicodemus, may plus siya. Ultra plus. Ayan, you remember? Bakit? Hindi lang siya Pariseo, siya ay miyembro ng Jewish Ruling Council. Isa lang ibig sabihin nun, siya ay miyembro ng Supreme Court ng Israel. Siya ay miyembro ng Sanhedrin. Wow! Ang kanyang equivalent, si Lourdes Sereno. Parang ganun yung antas na kanyang inabot. So, hindi basta-basta ikong taong ito. Hello? Tigasin siya. Okay? And so, he is always known by this phrase. He came to Jesus at night. In fact, in the next passage that he is going to be mentioned, he is introduced the same way. Na he is the one who came to Jesus that night. Maraming nagsasabi na nakipagkita siya sa Panginoon, bumisita siya kay Lord gabi dahil ayaw niyang ma-destroy ang kanyang reputation. Maaaring totoo, maaaring hindi. Sabi naman ng iba na bumisita siya kay Lord dahil yun ang appropriate time na mahuli niya ang Panginoon na walang ginagawa. Okay, that's the most convenient time. Kanya lang, para sa akin, bumisita siya kay Lord kasi na-intriga siya sa Panginoon. Amen? Bakit siya na-intriga? Dahil sa kanyang mga tanong. Sabi niya, Rabbi, at least in-encourage, alam niya na ang Panginoon ay a great teacher. Sabi niya, we know that you are a teacher who had come from God. Alam namin na ikaw ay magtuturo or teacher na galing sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga himala na iyong ginagawa kung ang Diyos ay hindi niya kasama. Amen. And so here is Nicodemus. He is acknowledging that Jesus is a worker of miracles. Not yet to the point na tinatanggap niya si Lord as or iniisip niya ang Panginoon ay a divine being. No. There are many teachers in Israel that does the same miracles. Hindi nga lang kasing influensya ng Panginoon. And so Jesus replied, ang sagot ng Panginoon is quite far. Ang sagot ng Panginoon is quite different. Now here is Nicodemus. He is so inquisitive. Just like many people today, they are looking for meaning in their lives. Some of you may have come just because you were invited to come here and you were promised that you are going to have lunch after service. So napilitan kang dumating dito kasi may lunch pagkatapos. And yet, it is a divine working of God na minsan na ikaw ay narito dahil si Lord ang nagdala sa iyo dito. Amen. And here is something that I want you to notice here. Na Nicodemus acknowledged that Jesus is different. There is already a stirring in his heart. He heard. Remember? Faith cometh by hearing. Narinig niya, maring hindi niya nakita na nag-perform sa Lord ng miracle, but he heard. Everybody knows in Israel who Jesus is already because of the signs and wonders that He is doing. And so narinig niya, sabi niya, wow, kakaiba itong taong ito, I need to see Him. But Jesus replied to him that night, sinasabi ko ang katotohanan sa iyo, walang sino man na makakapasok sa kaharian ng langit o ng kaharian ng Diyos
or heaven, maliban na sila ay may panganak na maguli. Amen. Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. Now here is a very interesting thing that happens. Nicodemus begins to ask, how can someone be born when they are old? Okay? Parang hindi tanong ng isang scholar. Amen? Hallelujah. Mabuti pa kayo, alam niyo ang ibig sabihin. Si Nicodemus nag-aral, hindi niya alam. Akalain mo yun, ilang taon ang ginugol niya. You remember that Paul was also a Pharisee. And Paul was a Pharisee and he sat under Gamaliel. And it will take them some years before they are able to graduate. And yet, this question proves that there are many today who has gone to seminaries, who has gone to churches, who are even attending church services, but they are blind spiritually. Marami yan sa akin sa kanila. Maaaring ikaw ay isa roon. O ikaw ay narito at dahil lang sa kaibigan, then makinig kang mabuti. Sabi ni Nicodemus, paano na ang isang tao ay may papanganak na maguli kung siya ay matanda na? Now, surely, dinagdagan pa. Okay? Humirit pa. Tunay na hindi siya makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para siya ay ipanganak na maguli. Can you see how foolish the thinking is? Hello? Papasok ulit siya sa okay? I want you to understand that this man is a learned person. But you see, a learned person, the things of God are not discerned intellectually. They are discerned spiritually. Kaya hanggang hindi ka spiritually alive, you cannot discern the things of God. Amen. Again, Tagalogin nila rin. Hanggang hindi ka spiritually nabuhay sa Panginoon, or hanggang hindi ka born again, or hanggang hindi ipinahayag sa iyo ng Panginoon ang katotohanan, hindi mo maiintindihan ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos sapagkat yun ay naiintindihan sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Si Howard Hendricks, one of the great Christian thinkers of our generation, sabi niya, the Bible was written not to satisfy your curiosity, but to help you conform to Christ's image. Isa lang ang purpose natin, isa lang ang purpose ng salita ng Diyos, hindi para madagdagan ang iyong curiosity. Ngunit, thank God for curiosity. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay curious. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay nai-intrigue. Ngunit kapatid, huwag ka lang ma-intrigue. Hallelujah, dalangin ko, natanggapin mo ang salita ng Panginoon at ikaw ay magbago. Amen. Amen? Not to make you a smarter sinner. Minsan naghanap tayo ng loophole. Okay? Not to fill your head with a collection of biblical facts, but the ultimate purpose is the transformation of your life. Amen. Because if transformation does not happen, then your coming is in vain. Okay? Walang halaga ang iyong pagpunta
kung hindi nagbago ang buhay. Amen? Sabi ni Helen Keller, and Helen Keller is a blind woman. He was blind since birth. She is the author of the many evangelical hymns that we sing even today. Okay? And he said something like this. She said something like this. It is a terrible, terrible thing to see and have no vision. And ito ay sinabi ng isang bulag. Eh, terrible na ang isang na tayo ay makakita, ngunit wala namang pananaw. Amen? Hallelujah. I think I showed you this one already, but it's worth showing again. If a man is nearsighted, he needs corrected glasses. But if a man is blind, he needs a miracle of sight. Kung ikaw ay bulag, kailangan mo ng himala ng bagong mata. And man came into the world as blind as a bat. Do you not know that bats cannot see? Bulag sila eh. Kaya nga sa gabi sila lumilipad. Okay? Nalalaman nila ang kapaligiran sa pamamagitan ng kanilang mga tenga. Kaya nga malaking tenga ng di ba? Ng mga paniki. Tayo raw ay katulad ng mga paniki. We are blind as but spiritually. Amen? And unless God sovereignly opens their eyes to see the truth, maliban na lang na buksan ng Diyos ang kanilang mga mata sa katotohanan, they will perish in their blindness. Amen. Kaya nga po, mag-invest tayo sa prayer. Lalong-lalo na kayo ng mga cell group leader. Ang dami ninyong mga members sa cell group na hanggang ngayon hindi pa rin nagko-commit sa Panginoon. Amen? Bakit? Papayag ka ba na tagalan ng kapatid na yan na dumadalo, ngunit bulag pa rin hanggang ngayon? Kailangan natin mag-invest ng prayer. Si Lord lang ang makapag-ubukas ng kanilang mga. Amen. Amen? Na hindi ko alam kung si Nicodemus ay, alam nyo, si Nicodemus ang unang nakarinig ng John 3:16. Sa kanya sinabi ni Lord yung John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya yun, siya ang unang nakarinig nun. Ngunit hindi ko alam kung pag-alis niya ay hindi naman siya pinatanggap ng Panginoon. Hindi uso noon na magpatanggap eh. Nais ko sabihin sa inyo, hindi porke na ang isang tao ay nag-profess na tinanggap niya si Lord. Okay? Nagtaas ng kamay. Nag-altar call pag yun. At gumulong pa minsan. Okay? Nice lang. Ang tao yun ay immediately born again. Maaari. Pwede. Pero ang evidence kasi, laging may ebidensya na pagbangon ng tao yun, kung siya man ay na-slave, at paglabas ng tao yun sa door na yan, ay new creation na siya. Amen. Yes, Lord. Yun ang goal natin. Amen? Hallelujah. And so, hindi ko alam kung nagbago ka agad there are times na overnight. Now, let me tell you about my conversion. Nung panahon namin, ang conversion overnight eh. Ako, overnight ako. At that point na tinanggap ko sa Lord, I tell you, I was changed. Bakit? There is some kind of a joy na hindi ko ma-contain. Because when I was born again, when I gave my heart to the Lord, something happened to me. Basta, ang alam ko, kinabukasan, hindi na ako yung lumang Wendell.
bagong mundo na ako. Amen. And you know, the first evidence ng being born again is joy. It is a joy that the world cannot give. Amen. Maaari, ang mundo pwede kang bigyan ng happiness eh. Pero panagdilian lang, di ba? Pero si Lord, siya lang ang makapagbibigay ng joy. It is the fruit of the Holy Spirit. It is the primary fruit of being born again. May kagalakan ka, unexplainable. Amen. Amen? At ang duty ng bawat isa ay panatilihin yung joy na yon hanggang ngayon. Kaya nga sinabi ko kanina, maaaring may joy ka noon, pero wala na ngayon. Something happened along the way. Hello? You need to revive that joy. Amen. You need ang mabuting balita para sa iyo ngayong umaga, kapatid, is simple lang. If you confess your sin, the Lord is faithful, just and faithful, to forgive you your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Then your joy is going to be restored. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. And so Nicodemus did not remain, thank God, Nicodemus did not remain a seeker or an inquirer. Ang pagiging inquirer, elementary yun eh. Mag-high school ka naman. So eto na, nag-high school na si Nicodemus. Sympathizer na siya. Hallelujah. Hallelujah! Bakit? And it took a while. Chapter 7 is about the middle of the ministry of Jesus. So if Jesus had 3.5 years, 1 taon at kalahati. Okay? Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number. And I want you to notice that's because I underlined it. Nicodemus is still known as the one who had gone to Jesus at night. And then, pangalawa, he is still one of their own number. Hindi pa niya iniwanan ang kanyang pagiging Pariseo. Pariseo pa rin siya. Eh, ng panahon ito, ang popularity ni Jesus is at an all-time high, and his opposition from the Sanhedrin and the priestly office of the Pharisees is against the Lord. And they were plotting to pick him up and charge him with a lot of crimes. Now here is Nicodemus. He asks, habang nag-uusap-usap sila ng kanyang mga kakosa, sabi niya, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? Hindi ba ang ating batas, hindi natin kinokondena ang isang tao hanggang walang hearing upang malaman natin kung siya nga ay nagkasala? They replied, hindi mo ba nalalaman? Ikaw ba ay taga-Galilee? Look into it and you will find that a prophet does not come out of Galilee. Isa lang ang ibig sabihin na nagsabi na ito, kasi ang Panginoong Jesucristo ay bulaan, sabi niya. Walang propeta na manggagaling sa Galilee. And you see, Galilee is a despised town or a despised place. And yet the Lord is known to be as the man from Galilee. Hallelujah. And so, at least pumapang si Nicodemus, pinagtatanggol niya si Lord. Hindi lang siya inquirer ngayon, sympathizer na siya. Marami din yan dito sa church. Sympathizer. Amen? Hallelujah. Itong sympathizer na ito, meron na siyang damdamin. Okay? Parang kulang na ang linggo sa kanya pag hindi siya nakapag-church. Okay? Hindi may motivation na siya na pumunta. Okay? And pagka may nagsasalita dyan na masama patungkol sa gawain ng Panginoon, meron na siyang, huwag naman kayong ganyan. Okay? Hallelujah. Amen? Praise the Lord. And meron na siyang
argument in defense of the faith. Sabi nga po ni Gresham Machen, a Christianity that avoids argument is not Christianity of the New Testament. The New Testament is full of arguments in defense of the faith. Ipinagtatanggol niya ang pananampalataya. Ito yung tipo na he is coming out of his shell already. The conviction is rising. Okay? Knowledge too is rising. Kaya mahalaga ang Bible study. Mahalaga na laging pinag-uusapan si Lord. Hello? Amen. Mahalaga na laging may nakakarinig ng testimony. Mahalaga na ini-involve ang tao sa gawain ng Diyos. Bakit? Hallelujah. Hallelujah. Kasi pag involved ka, the more you know, the more, hallelujah, you feel a sense of belonging. Amen. Amen. Kanya lang, incognito pa rin. Okay? Tulad siya ng taong ito, "Psst, are you a Christian?" "Yes, but no need to tell or yell, yeah." Okay? Ayaw. Amen? Meron na siyang prompting sa Panginoon, may conviction na, pero ayaw pa rin mag-commit. Hallelujah. Today is baptism day. Dalawa lang sumipot for baptism kaninang umaga. Anyway, hindi naman na-discourage si Pastora Christine na dalawa lang ibabaptize niya. Yung dalawang yung kanina ay ino-convince ko na huwag magpabaptize. Sabi ko, kung ikaw ay napipilitan lang, huwag ka nang magpabaptize. May oras ka pa. And then sabi ko kay Pastora Christine, nandun na kayo sa dagat, tanungin mo ulit. Tanungin mo ulit kung ikaw ba ay nagbago na, nag-decide ka na ba, nasusunod ka sa Panginoon. Kasi marami po sa atin, napakaraming nagbabaptize at sama-sama lagi ang loob ko. Panandalian lang. After 2 weeks, wala na. Anong klaseng baptism yan? You understand what I'm saying? And so bakit ganon? Kasi nga, sympathizer lang, ayaw mag-commit. You understand? Benz Warner, gusto lang mapuno yung isip. Gusto lang na magkaroon ng vague assurance. Pero ayaw maglingkod. Ay, huwag niyo ako i-involve yan. Basta ang alam ko, nagsiserve ako sa Panginoon. Kapatid, hindi ka nagsiserve. Nakikinig, yes. Nagsiserve, hindi. Hello? Sakit ano? Lalo na kung totoo. Hallelujah. Amen. Kapatid, tapatan tayo. Trabaho ko lang ito eh. Amen. Kahapon nga sabi ko, Lord, may ganang balita sa inyo. Wala na daw, quarantine sa Pilipinas. Kaya lang, nalungkot ako. Kasi uuwi na si Madam. Amen? Kung hindi pa ako makauwi, kung kailan magbubukas ang Bible College, saka wala nang quarantine sa Pilipinas. Pagbalik mo dito, 21 days na rin. Nag-aaksya pa rin ako ng panahon, di ba? And so, balikan natin si Nicodemus. Okay? You cannot be a secret Christian. You cannot be a Christian that will not commit.
church-goer lang ako, pastor. Okay naman yung church-goer. Kasi kung bago ka pa, talagang church-goer ka lang muna. Kaya lang, huwag naman taon. Amen? Hello? Huwag naman taon. Hallelujah. There cannot be a secret Christian. Grace is like ointment. Naamoy niyo ba si Popo? Layo ni Popo. Kumamoy na siya. Okay? Bakit lagi mo naamoy si Popo? Dahil sa yung mga hinahaplas niya, di ba? Okay? Sana ikaw rin ganun. Hindi yung hinahaplas niya. Yung ointment na galing kay Lord. Yes. Alam ba ng employer mo na ikaw ay Christian? Yes. Really, really, really? Yes. Maganda ba ang nakikita niya sa iyo bilang Kristiyano? Yes. Pinagmamalaki ka ba niya? Yes. Sister Lea Gutera, kasi yung kanyang employer nagkaroon ng accident. And nabangga yung sasakyan nila. Buong mag-anak nasa loob na sasakyan. Okay? Yung sasakyan, yuping-yupi. Pero buong pamilya, walang nangyari. Ngayon alam nila na pinag-pray sila ni Sister Lea Gutera, because Sister Lea Gutera is very open about her faith. Amen? Hallelujah. Ganun ka rin ba? Meron ba tayong isang kapatid na lagi kong pinagmamalaki sapagkat lagi siyang kukwento, Pastor, yung aming amo, mag-vacation kaninang umaga, tinawag ako. Pag-pray ko daw siya bago siya aalis. Di pinag-pray ko. Pinato ko aking kamay sa kanya ko, hindi naman. Naghawak kamay lang kami. Okay, tinawag ang buong family, let's pray, and siya nag-lead ng prayer. Nangyayari ba sa iyo? Yes. Sana nga, all. Bakit kapatid? Bakit? Kasi nga, hindi ka secret Christian lang. Amen? Ibig sabihin nun, hindi ka pa lumampas doon sa threshold na ikaw ay a Christian that testifies and is proud about your faith. Okay? Hallelujah. You cannot do that. If you truly feel the sweetness of the cross of Christ, you will be constrained to confess Christ before men. Ganun lang siya kasimple. Now let me ask you again, are you born again? Yes. Praise the Lord. Now, high school yun. Mag-college ka naman. Okay? So, ito na. Third stage. Follower. Hallelujah! Amen. Inquirer. Sympathizer. Follower! Okay? Ano yung follower? So later, Joseph of Arimathea, ito na yung post-burial of Jesus. Yung namatay ng Panginoon, ililibing na siya. Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly. Oh, birds of the same feather flock together. Secret disciple din ito. Hindi alam, this is that point in time na hindi na sila secret. Alam niyo ba na minsan nagbabasa tayo ng Bible, pag pinabasa natin yan, parang walang nangyari. Meron. Okay? May nuances siya. Now, number one, all of the disciples of Jesus, including Peter, John, abandoned the body of Jesus after his death. Walang sino man nag-dare na magpunta kay Poncio Pilato para hilingin yung katawan ng Panginoon. It is a serious thing. In Palestine before, the Roman soldiers and the Roman government will leave the person hanging on the cross for days. Kung ilang araw.
bago siya ibaba at ilibing or itapon or whatever to dispose of the body. But right after the death of the Lord Jesus Christ, here comes Joseph of Arimathea. May kasama siya. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nandun pa rin yung kanyang reputation, right? Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes and about 75 pounds. Now, sa pagkakataong ito, si Nicodemus is no longer just an inquirer. He is no longer just a sympathizer. He is a follower. Amen. Lord. Wow! At this moment in time, he doesn't care if everybody knows. In fact, hindi kaya siya in-interrogate ni Pilate nung kasama siya. Bakit nyo gustong kunin ang katawan ng ni Jesus? Kayo ba ay follower niya? Dapat sana yung mga disciples ang pumunta nun. Dapat sana nangunguna doon si Peter. Yes. Well, but Peter is nowhere to be found. Amen. Where is John? John is nowhere to be found. But Nicodemus was there. Amen? Now, hindi lang siya hindi lang niya na-overcome yung fear of the Roman government. He also did not care about the authority of the Sanhedrin. Mas dapat matakot siya sa Sanhedrin. Kasi he is going to be seen as a traitor. Why? Why are you interested of the body of Jesus? Are you a disciple? He surely must have been threatened by that. But no, he did not. He visited Jesus at night. And look here, he was willing to spend. Ano ginagawa? He willing to spend for the Lord. Okay? E minsan yun lang, dahilan ayaw mo mag-commit kasi ayaw mo magbigay ng tithe. Hello? Talaga? Here is Nicodemus. He brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. I tell you, that is a fortune. So a follower is not only coming out in the open, he is willing to spend and be spent for the Lord. Amen. One of the things that when God called me to become a minister of the gospel, especially during graduation namin sa Pilipinas. This is what I told the Lord before we went to Papua Chikini. I even lifted up my hands and I said, Lord, I am willing to spend and be spent the rest of my life for your service. Now let me tell you, I am a living witness. I have never experienced of being in want because I follow Jesus. In fact, the Lord has tremendously blessed us. Ganun din ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay follower. Okay, tanong nga uli ang katabi mo, follower ka ba? Okay. Or, kunyari, follower lang. Hallelujah. You know what? This is the authentic faith. You know what an authentic faith is? An authentic faith is a radical faith. Amen? Radical faith. It is the authentic life of a Christ follower. If you are a Christ follower, you must be radical. Amen? Hallelujah. Ayaw niyo yata, maging radical. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, bakit pag si Bongbong Marcos ang pag-uusapan natin, ang tatapang.
Pero pag si Jesus na, pipi. Amen? Pagka si Lenny Robredo na pag-uusapan na may pagpapatayan. Okay? Pink movement ako. O si Pacquiao. Pero bakit pagka si Lord, pipi? Walang masabi. Tanungin ulit natin. Follower ka ba ni Jesus o follower ka ni BBM? Oh, no, I am very honest with you this morning and I am not joking. Follower ka ba ni BBM o follower ka ni Jesus? Follower ni Jesus. Okay. Then itigil yung kahibangan yan. Amen? Iboto mo siya kung gusto mo siyang iboto, wala akong pakialam. Kaya lang mo ipagpatayan. Amen. Huwag mong laitin ang iba dahil lang sa kanya. Hello? Now, here. God doesn't call us to be comfortable. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging komportable. He calls us to trust Him completely. Amen. That we are not afraid. Hindi tayo takot na ilagay natin ang ating sitwasyon, ang ating sarili sa isang sitwasyon na tayo ay matutrouble kung hindi siya darating. Hallelujah. I praise and thank the Lord na may mga pagkakataon na I just have to be in audacity. Meaning to say, kahit na yung damdamin ko takot, ipinag-iisang tabi ko yung damdamin kong takot kasi gusto kong sumunod sa Panginoon. Yes. Okay? And I praise and thank the Lord kasi lagi naman siyang on the rescue. Amen? Hallelujah. And hindi may pagkakaila. There are a lot of things that are napakahirap gawin. Napakahirap pagdesisyonan. Ngunit pagdidesisyonan mo dahil ikaw ay follower ni Jesus. Amen? Nung unang panahon, marami pa ang hindi nagpapabantay dahil ang rason nila, lagi sinasabi sa akin, hey pastor, ayaw ni nanay eh. At talaga, ilang taong ka na? 40. Okay? Sabi ko, wag na nga. Hanggang hindi napuputol yung pusod mo sa nandun. Huwag kang magpapabaptize kasi hindi si Jesus ang dahilan hanggang magpapabaptize ka, ang dahilan si nanay. You understand? Hallelujah. Lahat ng ginagawa natin, ang dahilan ay si Lord. Amen. Okay. Totoo na tayo ay pinawawalang sala by faith alone. Nang dahil lang sa biyaya, grace, at sa pananampalataya. Period. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay naliligtas. Amen. Kaya lang, the faith that justifies is never alone. Ang pananampalataya na nagpapawalang sala ay hindi nag-iisa. It always produces fruit. Ano yung fruit? Ano yung bunga? Good works. Amen? A transformed life. So, you want evidence if you are born again? Nagbago na ba? Nagbago na ba ang priority? Nagbago na ba ang damdamin? Nagbago na ba ang lifestyle? Nagbago na pa ang priority. Kung nagbago na, wow. I'd like to welcome you. You are a follower of Jesus. Would you close your eyes? If
If you are here this morning, today, nakaka-5 mensahe na tayo patungkol sa passion. I don't know, ang layunin ko, ibalik ang ngalan mo sa Panginoon. And maybe I failed. Maybe hindi ako successful. But I don't know. If you are here this morning, there is only one way to restore joy. You want to restore your joy, you need to restore your passion. You cannot have one without the other. Wala kang kagalangan, wala kang passion. Kung wala kang passion, wala kang kagalakan. Wow. I don't know the condition of your heart, but the Holy Spirit knows. Jesus knows the condition of our hearts. If you are here and you know in your heart na hindi mo pa naranasan ang kagalakan yun, alam mo na hindi mo pa naranasan kung ano ang pagiging born again. Lagi mo siyang narinig, lagi mo siyang naririnig kanino man. And sana ngayong umaga nito ay naliwanagan ka. Ano ang ibig sabihin ng born again? It is being born of God. Si Lord lang makakagawa yun sa iyo. Pwede mo siyang hilingin na iparanas niya sa iyo ngayon din ang pagiging born again. Kung ikaw naman ay naging born again na, matagal ng panahon, alam mo yun. Pero nagtataka ka, bakit wala ang kagalakan? Lalo-lalo na ngayong araw na ito. Kapatid, kung nangyari na yun sa iyo, ilang sa ibig sabihin na wala ang passion mo. You can restore that passion. You can ask the Lord to restore it to you. And so, kung ikaw ay pasok sa dalawang yun na binanggit ko, anyayahan kita ulit, samahan mo ako sa panalangin. Would you lift up your hands with me? Sino ka mo? Iligin natin sa Panginoon, Lord, dalangin ko lang na maranasan ko ang katotohanan at katunayan ng bagong buhay. Buhay na maguli. Lord, gusto ko lang maranasan yung tinatawag nilang born again na yan. I want to be born again, Lord. I want to put my trust in you. At kung ikaw ay narito at nawala na ang iyong joy of serving, joy of knowing God, you can also ask that from the Lord. Lord, patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. I-restore mo ako sa joy ng aking salvation. Ay po'y manalangin. Lord, ito na naman po kami tinataas ang aming mga babae. Sapagkat naintindihan namin na maliban sa iyo, wala kami magagawa. Lord, naintindihan namin ang iyong mga salita ay totoo. Ang iyong mga salita na nagsasabi, Panginoon, na kailangan namin na magbuhay magulit. That we will experience the born again saving faith. Lord, dalangin po sa lahat ng narito na hindi pa nakaranas. Lord, ikaw lang makagagawa nito. Holy Spirit, it's only you that can transform the life of your people. And so Lord, lahat ng nakataas ng kamay ngayon, inihingi ko ng tawa ng bawat isa sa kanila. Kasabay ng kanilang pagsamo sa iyo na patawarin mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Linisin mo ang kanilang puso na maging handa ng tanggapin ng panibagong kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Ang banal na Spirit of Lord, please be glorified, be honored, Lord, in occupying this heart. Ikaw, kapatid, na nais na makaranas nito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I just want to invite you in my life. I just want to invite you in my heart. Would you please come in? Sabihin mo sa kanya, Lord, please, pumasok ka sa puso ko, Panginoon, at manahan ka doon. Salamat sa paglilinis mo. Salamat, Lord, sa panibagong buhay. Lord, thank you. Thank you. I pray that the witness of the Spirit will start right now. Right now. Right now. Ikaw na nawalan ng gana, ikaw na nawalan ng nasigla, ikaw na nawalan ng passion sa Panginoon. I want you to repeat this prayer after me. Lord, forgive me
for losing my passion. Alam ko, Panginoon, na nawala ang alat ko sa iyo, nawala ang init ko sa iyo, Panginoon, ang dahil sa mga pagkakamali, kasalanan, na hindi ko man lang nabigyan ng pansin. Lord, patawad po sa lahat ng aking mga disobedience. Lord, cleanse my heart, cleanse my whole being, and cause me, Lord, to serve you with joy in my heart. Lord, I pray that this is going to happen. I pray that this is happening right now to every soul, to every heart that is pleading for you. Lord, I commit these hands into your loving hands right now. Panginoon, salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat sa gawain mo. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Sa iyo, pinagkakatiwala ang aming mga sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo, at ang lahat po ay magsabi ng palakpakan po natin.